Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kulong na sa mga oras na ito sa PNP Custodial Center si dismissed Mayor Alice Guo matapos iharap sa korte ng Tarlac kanina. Pagtitiyak ng PNP, walang special treatment na ibibigay sa dating alkalde na humingi ng tulong dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Mula nang dumating sa bansa kagabi hanggang nang iharap sa presscon ay tila seryoso na si Guo. Malayo sa timpla niya sa Indonesia kahapon. At nakatutok si EJ Gomez. 1:10 ng madaling araw nang lumapag ang pribadong eroplanong sakay si dismissed Mayor Alice Guo sa General Aviation Area sa Naiya sa Pasay. Halos 4.5 oras ang biyahe nila mula sa Jakarta, Indonesia. Pagdating sa Pilipinas, inihain din sa kanya ang arrest warrant ng korte sa Tarlac para sa kasong graft and corruption. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be held against you in a court of law. Sumailalim si Guo sa documentation at booking procedure, pati medical examination. Matapos ang mga proseso, dinala si Guo sa PNP Custodial Center. Dito iniharap siya ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil sa media. Naka-face mask, nakasuot ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee si Guo at nakaposas ang mga kamay na kanyang tinakpan ng tela. Ibang-iba na ang mood ni Guo. Sa dating masayang aura nito noong siya ay nasa Indonesia na nakikipag-selfie, nakangiti, nag-o-okay sign at kumindat sa kamera. Pasulyap-sulyap lang siyang nakukunan ng kamera dahil nakatalikod siya sa halos kabuuan ng presscon. May punto pang kinailangan siyang kausapin ni Abalos para saglit na humarap sa mga kamera. Matipid din ang kanyang pahayag sa mga tanong ng media na kanyang tinatalikuran pagkatapos ng kanyang mga tugon. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Ayon kay Abalos, 24 oras lang ang ibinigay ng Indonesian authorities sa Pilipinas para sunduin si Alice Guo at kung hindi ay pakakawalan siya. Yan daw ang dahilan kung bakit naghanap siya ng chartered plane na aniyay pinahiram ng isang kaibigan. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan kasi hahabulin natin yung alaunang sinasabi. At inuulit ko, noong nising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Walang kasiguradahang mauuwi namin si Alice Guo. Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawanan na kami ngayon. And yet we took the risk. Nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat namin gawin. Ito na po ang nangyari. No? Naiuwi namin si Alice Guo sa Pilipinas. Pero bago pa man lumipad pabalik ng Pilipinas, nagsumbong daw si Alice Guo ukol sa natatanggap nitong death threats. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin. Importante lang, ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Andito ang pulis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. Ayon sa pulisya, sa PNP Custodial Center muna mananatili si Guo. Dito isinailalim siyang muli sa booking procedure. Pagtitiyak ng PNP, she will be treated as an ordinary detainee po, no? Special treatment po. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.